Maraming salamat sa pagkakabasa ng channel na ito, na Ate Sis Channel. Ate Sis Channel, na siyang bumabasa nitong kawikaan at ating piniplay dito sa YouTube. So, makikita nyo ang Word of God, kalat na eh. Hindi na nakatago. Hindi na mahirap hanapin. Kailangan na lang may maglakas loob na i-broadcast. Sapagkat nakikita natin ang panahon, mismo sa bayan na ipinakalandakan ang kapayapaan, walang kapayapaan ngayon. At salib ay chill o yung pagkakatakot, panginginig, kabalisaan, saka mga worries, at ang worst death. Nasa kamatayan ngayon ang sinasabing bayan na para dapat kapayapaan, ngayon nasa sa ilalim sa magulong sitwasyon at mahantong pa nga sa kamatayan at pagkakawasak. At iyan naman ay nakasulat at pabalik-balik inuulit ng mga mangangaral yan ng pagkakawasak ng Jerusalem. Kaya hindi ko nabibigyan ng points yan, review, kasi nasa John 38. Pero ngayon, yun nga ang prophetic yung tungkol sa Sultan Army. Noong nakaraan sabi ko tapos na yung Hamas na, istorya sa Hamas, tapos na yun. Parang kwento-kwentuhan na lang sila, skirmishes na tinatawag, na may maliliit na parang spark ng kaguluhan, pero it already done. Yun ang sabi ng Spirit ng Lord. Ang issue talaga ngayon, yung tinatawag na Sultan Army. So nakita natin ngayon na parang unang sabli ng sagupaan nila, parang panalo kagad ang Israel. Pero kung tutusin, parang panalo kaso nga nagkakaroon ng error. Ano ang ibig sabihin ng error? Yung kanilang system. Pag nag-error yun, lagot sila. So ibig sabihin, dahil nag-error yun, may pakialam doon ng Diyos. Ang Diyos ang mismong nag-ano niyan, na tinatawag na ma-manipulate, na sila kasi itong mga Jew, mga mananampalatayang Jew, hanggang ngayon nakadepende lang sa talent nila, lakas nila, hindi sa kay Jesus Christ. Yun ang problema. Hanggang ngayon, they disregarded yung kung sino pa ba naman yung kanilang hari. Yun pa, sila pa mismo nagdi-disregard. Sino ngayon ang magpapani sa kanila? Siyempre, yung hari nila. Yung hari nila ngayon, pinagkaloobin din tayo ng grace na maging hari din natin. Kasi nga, King of Kings and Lord of Lords, si Jesus Christ. So dahil doon, ay sasablay ang kanilang tinatawag na expectation. Kasi nga, nakaamba sa kanya, yung nakaraan pa sinasabi ko, nandoon sila sa presence o sa prophetic. Sinasabi ng Lord na nasa lamentation, ano sila ngayon. Sila ang may book ng lamentation, pero namimiss overview nila yun, namimiss oversight. Na hindi nila alam dahil wala silang Espiritu Santo, Espiritu ng Diyos na nagpapaunawa, nagwa-warning, wala sila nun. Kasi hindi nga nila tinatanggap pa si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang
nagbibigay ng banal na spirito, ang nagga-guide. At ang sinasabi nga diyan na si Jesus Christ ay nangaral, sa kanya kukuha ng mga bagay ang Espiritu Santo sa mga darating na bagay, pangyayari. So, sayang. Kaso, kumbaga sa bayong, may nakasuklob sa kanilang bayong. Sabi ni Pablo, hindi nila nakikita ang glory ni Jesus Christ kasi nakapokus sila sa Old Testament, glory ni Moises na obsolete na. So, mga maka-Diyos, pero makita mo, hindi porke maka-Diyos na akala mga maka-Diyos o naniniwala sa Diyos, tama na. Kailangan talaga makilala si Jesus Christ ng malalim kasi nga yan ang salvation. Nandiyan dyan ang kahatulan kay Jesus Christ. Hindi lang yung naniniwala ka sa Diyos. So, maraming usapan ngayon at yun lang ang aking i-review dun sa tungkol dyan sa Jerusalem. Ayoko naman magsalita ng marami dyan. So, makikita natin paanong nangyari na si Jesus Christ ay dinala ng Diablo sa ilang upang tuksohin. Si Jesus Christ mismo to para madala sa ilang, mabitbit sa ilang. Pinapahintulutan ng Diyos, ng Ama, na siya ay matukso o matesting habang siya ay nag-aayuno. Ano ba ang ibig sabihin nitong dinala siya? Sinagay ba siya sa karwahe? Sinakay ba siya sa magic carpet? O inilipad siya? Walang malinaw na sinabi dito. Basta ang sabi, siya ay dinala sa ilang. Pero ang makikita natin, na si Jesus Christ mismo, kayang dalhin sa ilang ng Diablo. Nung panahon na siya ay nagsisimula magministeryo. Ano ang ibig sabihin ng pasimulang nagministeryo si Jesus Christ? Abay, kumbaga sa mananampalataya, pasimula pa lang na mananampalataya, parang gano'n. Nung nagsisimula ka pa lang. Hindi pa rooted o grounded o welded ang faith mo siguro sa pakikipagdigma dyan sa mga demons na yan. So, makita natin, tinokso siya tungkol sa tinapay. Pero ang aking binibigyan ng importansya dito, kung si Jesus Christ, isang buong katauhan ay nadadala ng demons, nabibit-bit ng demons, gaano na lang ang bit-bit ng, sabihin na natin, 1,000 virus ang demons para pasukan ka ng virus. Yun ang aking binibigyan ng puntos dito. Kasi nga may prophetic ang Lord tungkol sa virus. Ngayon, sinasabi ko last year pa na magla-lockdown by July. Actually, ngayon rampant na ang COVID ngayon sa China at extended na kung saan-saan. Sa atin, bagamat hindi naman tiyak na dito ang tinatawag na pinaka-main point ng start ng lockdown. Basta sinasabi, by July, mag-start ang lockdown. Lalo pa na binibigyan ko ng emphasize na ang China will be devastated. Ayan na nga nangyari. Pati si Xi Jinping sumusuko na ngayon. Sino man makakaisip niyan na ganyan lang pababagsakin ng China, ng Lord ng China. Akala ko nga sa gera kasi nga naghahamon ng gera ang mga barko nila. So even though na yung spirit ng Lord para lang ma-describe ko kung paano ma-devastate ang China, ang Lord pa lang may last
last say, may huling salita ang Lord. Actually ngayon, ang China devastated na. Kumbaga sa isang tao, piang-piang na. Wala na, lugmok na ekonomiya nila eh. Ganun-ganun lang, walang resource, walang nakakaalam, basta bigla na lang ngayon, gulat ang mga buong mundo, ang China, lugmok na. Ganun ka, ang sabi ng prophetic na Lord, hindi napansin ang buong mundo. Ay ako, napapansin ko kasi nga sinusubaybayan ko. So ituloy natin ito. So makikita natin dito, pangalawang trial niya, testing niya. Dinala naman siya sa isang mataas na lugar upang ipakita yung riches ng kayamanan ng buong palibot o buong lugar. So makikita natin, hindi lang isang beses binitbit ng Diablo si Jesus Christ kung saan-saan. Kasi ang aking inaano dito maghunos dili tayo na sa mga Diablo, ang mga pag-underestimate. Kasi meron niyang authority doon sa mga taong walang Kristo. Tepo kayo dyan kay Satan. Ating itutuloy. So nakita natin dito na si Jesus, ang Panginoon, dinala sa isang taluktok ulit na. Sa isang taluktok ng templo. Ibig sabihin yung pinaka, yung mataas na parte ng temple, dinala siya doon. At inuutusan niya, tina-challenge siya magpatumalon para mapakita nga kung ikaw talaga ang anak ng Diyos. Ano naman ang bibigyan natin dito? Hindi na ako makikialam sa challenge ni Satan sa Lord. Ang akin lang muling bibigyan na ng emphasis dito, pang ilang beses na tong binibit-bit ng Diablo, ni Satan, si Jesus Christ, para lang dalhin sa isang lugar. Pinahihintulutan niya. Sapagkat parte nga doon na tutoksuhin siya at ipakikita niya ang kanyang mga idea, yung kanyang smartness at saka yung wisdom ng God. Ayan. Kasi yung kaniyang pinag-uusapan dito nasusulat. Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Sapagkat nasusulat. So nasa Old Testament nakasulat. Iingatan ka ng mga anghel. Yung sabi, alalayan ng iyong kanang kamay at paa upang ang paamoy hindi masaktan sa mga bato. So, yun ang proteksyon ng Lord nung siya ay pinaramis na yun ang
gagawin ng Lord God para sa kanya. So yun ang kiniklaim ni Satan kung totoo ba o hindi. Gusto niyang testingin kung siya nga yun. Pero ang makita natin dito, si Satan nga, dinala na uli si Jesus Christ. Ang ngayon, kaya bang gawin ng ni Satan niya sa mga tao? Kayang-kaya. Pag wala kang Holy Spirit, yun lagi nga, gano'ng kahalaga ang Holy Spirit ngayon, na parang hindi nyo iniintindi. Yan ang proteksyon ng tao sa demonyo, kahit anong demonyo, ang Holy Spirit. Kasi, pag hindi ka naging templo ng Holy Spirit, magiging templo ka ng demonyo kasi ang tao, sinadyang maging templo ng Espiritu. Whether anghel man yan, pwede kang iposes niyan. Kasi nga, ang demons, anghel. Kumbaga sa pinoposes lang tayo. So tayo ay sisidlan. So pwede kang iposes kung hindi ka pa tumatanggap kay Kristo, wala ka pang relasyon sa kay Kristo, hindi ka pa bautismado ng tubig at banal na spirito. So marami kang pe-perform pa. Hindi lang naniniwala ka na, naniniwala. Ang demonyo naniniwala kay Jesus Christ ngayon, nanginginig na. Yun ang sabi ni Santiago. May gagawin tayo, mayroon tayong hakbang na kailangan tuparin. Otherwise, ang demonyo makaka-penetrate sa bawat tao. Hindi nyo alam kung natin alam. Ako, marami na akong idea eh. Kasi sinabi ko nga sa inyo, manood kayo ng Mark Hemans eh. Dadami ang nalalaman ninyo eh. Kung paano nape-penetrate ng demons ang mga tao. Madami. At kumbaga sa tayo parang portal. Ang mga tao, yung mga hindi naniniwala sa Panginoong Jesus o hindi sumusunod o hindi mananampalataya, nagiging portal ng demons yung mga tao na ganyan. Pwedeng maglabas-masok sa'yo, lalabas din sa kabila. Ganun ka sila, meron silang tinatawag na parang witchcraft, parang tinatawag na galing sa katawan mo, lalabas sa katawan ng iba. Kahit sa Amerika pa, lalabas yan. Dahil sa inyong dalawa na may ganong kaso o may ganong tinatawag na failure sa spiritual realm. Kaya yung tinatawag na spiritual realm, malalim yan. Kaya dyan, involved ang tinatawag na witchcraft, mga voodoo, mga kulam. Talagang totoo yan. Totoo, hindi dahil sa tinatawag na ikakatakot ng tao. Pero ang mga naniniwala sa Kristo, yan ang mga natatakot, yung mga spiritual na yan. Kasi nga, bumabaliktad. Sila na ngayon na napapalayas. Ganun na nangyayari. So kaya ako binibigyan ng para hindi magkaroon ng puwang sa atin. Kasi spiritual battle to. Ang kalaban natin, mga principalities, yung mga demons. Wala pa ang lupa. Buhay na yung mga yan. May mga alam nila kung paano i-manipulate ang mga tao. Kaya ayaw ng Lord na magkasala tayo dahil ang demons maaalipin tayo. Ayaw tayong maalipin ng mga demons. Kaya si Jesus Christ, kahit mahirap yung kanyang hakbangin na pumunta sa earth, pinagtiyagaan niya yun. Nandun na nauhaw siya, napagod siya, at tumangis mismo ang Kristo. Nalulungkot din ang Kristo. So lahat ng mga emosyon na nararamdaman ng tao at mga hirap, dinanas din ng Panginoon yan. Upang ipakita sa atin kung paano tayo magtatagumpay. Kaya nga sinasaan challenge niya, siya ay nagtagumpay na. Ngayon, ang Kristo hindi na tao. Kung paano ang Kristo ngayon na hindi na tao, yan ang target natin na maging katulad ng Kristo. Yung usapang ito, nagsimula siya nito sa usapang ito 30 years old. At 3 years siyang nangangaral ng ganito na parang napakasimpleng usapan. Dahil nga, ginawa niyang inspired to be a human.
Talagang ninais niya yun. Para sa ihanda tayo. Ihanda ang tao. Ayaw niya magtagumpay ang mga demons kasi talo na yan, tinalo niya na yan. Oh, yun lang. Katulad na lang ngayon, yung mga technology ngayon na ang behind the scene, may kinalaman diyan ang tinatawag na battle ng spiritual battle. Spiritual battle yan kasi dahil sa napaka-sensitive nung tinatawag na kaso ng idolatry, masyadong naaano ni Satan yan na tinatawag na yung idolatry, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Well, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan na rebulto, old school na yan. Old school. Old Testament pa sinasabi na yan. Pero ngayon, nandito tayo sa modern era na napaka-deep, napaka-shrewd ng kaso ng pagiging idolatry. Hindi na lang yan tungkol dun sa sumasamba sa rebulto. Yun lang naglalaro ka ng games na hindi kalooban ng Panginoon, magkakaroon ka ng tinatawag na kaso sa idolatry. Hello? Sandali Hello po. po. Pwede po ba Edmar? Punta ka lang. Magsasalit. Sir, dito na ako sa palengke. Sige, tanong mo lang ako dyan. Pwede. Okay. Narinig mo yung salita ko, nagbo-broadcast ako. Sige, tuloy tayo. Merong tayong customer. So ngayon, ganun nga. Ang kaso ng idolatry ngayon, hindi na yung parang old school. Na parang kamangmangan. Sinasabi sa kawikaan, kamangmangan. Paulit-ulit kamangmangan. Di ba? Ngayon, yung mga ginagawa ng mga kabataan ngayon na pag-games, kahit nga ang anak ko, sinasaway ko. Talagang yan, idolatry yan. Kaso ng idolatry. Doon sa terraces, pag nagpupunta ako doon every weekend, yung mga karakter ng mga Japanese. Karakter ng Japanese. Ano sila Yung karakter ng Japanese doon, lahat ng karakter ng Japanese ng mga bagong sila, ginagaya nila pati attire, pati buhok, pati yung itak na kung paano yung mga attack, talagang ginagaya nila, kopyang-kopya nila. Yun ang uso ngayon. Pero hindi nila alam yung mga karakter na yan, nagiging idolatry yan. So, sa games pala ngayon, sa mga issue ng mga games, ang mga kabataan na nababound ng idolatry. Pero hindi nila alam na si Jesus Christ, ang karakter na lahat ng mga, kasi mga battle yung mga cartoon character, magkano ba? Elmar po? Magkano? Ay, hindi ko alam kung magkano. Papuntay mo na dito. Sandali lang kasi mayroong tayong customer. Ngayon, yung mga cartoon characters na i-involve ngayon sa mga kabataan magdadala sa impyerno sa mga kabataan. Kung malaking isang pillar na mga wall
spiritual wall para sa mga kabataan. Hindi sila makakakita ng wala yung tinatawag na vision tungkol sa Christianity. Hindi nila makikita ang importance. Kasi nga mababound sila nung tinatawag na deception na gawa ng mga demons na yan. Mga bagong mga creation ng mga cartoons, mga computerized AI ang nagdi-design. Talagang ang nasa likod niyan mismo ay mga evil spirit. Una-una, yung spiritual value niyan, yung ano nila, yung tempo ng kanilang creation ng kanilang karakter o istorya ay tungkol sa mga spiritual. Mga naglalaban lamang mga demons, spiritual ang kalaban. Parang mga goodness ang ano lang nila, good character, pero yung mga bata napopollen into parang idolatry nga yung gustong-gusto nila. Kasi ako nangyari sa akin yan eh. Yung mga cartoon characters na mga Marvel, ang lakas kaya makahatak ng ano yan. Mawawala ang ano mo sa focus mo sa Diyos. Diyan ka na lang sa Marvel. Yung mga Incredible Hulk. Pero kung tutusin, sino ba talaga ang tunay na superhero? Di ba si Jesus Christ? Nung kanyang pakainin ng mga tao, 5,000 tao, hanggang ngayon pinagagaling ni Jesus Christ sa mga tao. Hanggang ngayon pinalalayas ni Jesus Christ sa mga demonyo sa tao. Sino talaga ang superhero? Pero dahil nga parang yung design, yung parang pagkaka-hobby ng pagkatao, parang Old Testament, parang patitignan mo, mismo nga mga Arabs ngayon, modelo-modelo na eh, hindi na yung katulad dati. Oh. Pero si Jesus Christ, pag kinukwento ang istorya, doon pa rin parang lumang mga damit. Dapat hindi na ganyan kasi si Jesus Christ hindi na ganyan ngayon. Oh. Si Jesus Christ ay nagliliwanag. Tapos may gintong Tapos ang kanyang binti parang bronze na matibay. Tapos ang kanyang mga mata ay nag-aalagablab. Sinong karakter ang may ganyan? Cartoon character. Mananalo ba dyan si Jesus, kahit sino? Kasi sa mata pa lang ni Jesus Christ, pwedeng maging laser beam. Di ba? Hindi pwedeng natin si Jesus Christ. Kumbaga hindi natin iaakma sa panahon natin ngayon. Halimbawa na lang, magbabasa tayo ng bersikulo sa Biblia, na si Jesus Christ, kung cartoon character lang gusto mo, kung kaya mong i-drawing si Jesus Christ. Eto ngayon si Jesus Christ. Magbibigay ako ng isang parte kay Jesus Christ. Si Jesus Christ may double-edged sword na lumalabas sa kanyang bibig. Double-edged sword. Hindi naman sinabi dito na laser, yung laser sword, yung ginagamit ng mga Jedi. Yung mga Jedi, parang laser sword. Pero dito, old history pa, ginagamit na si Jesus Christ ay may lumalabas na tabak sa kanyang bibig na magkabila ang talim. So, hindi mo ba pwedeng gawin karakter yan? At yung tabak na lumalabas sa bibig ni Jesus Christ, automated yun. Hindi niya hahawakan yun. Hahabulin ka nun. O gaano katindi ngayon si Jesus Christ kung iaano natin. Tinatawag na ikakarto na karakter natin sa isang
matinding character sa mga Marvel. Pero hindi ginagawa ng Marvel. Yan pa namang mga Marvel na yan, mga Jew yan eh. Mga American Jew. Oh. Kaya hindi nga nila ini-emphasize o nire-respect si Jesus Christ eh. So, ngayon, ayan, makikita nila kung sino talagang nagliligtas sa kanila. Akala nila, talino lang nila. So, sabi dito, and the army of heaven, clothed in fine linen and white and clean, followed him on white horses. Now, out of his mouth, a sharp sword. May matalas daw na talim, sharp sword, that he should strike the nations, and he himself will rule them with rod and iron. At siya raw ay maghahari ng kamay na bakal. And he tread the winepress of the fierceness and the wrath of the Almighty God. Ayun nga. At kanyang yuyurakan daw, sabi, yung mga nang matindi, yung matinding puot ng Diyos, yung mga sumalangsang sa kanya. And he has a robe. Meron daw siyang robes. Ito si Jesus Christ. Hindi baluti ang suot, robe. And his thigh, a name written, King of Kings and Lord of Lords. Meron daw siyang robe o balabal at sa kanyang binti nakasulat ang inskripsyon na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Abay, sino kaya nagtattoo dito kay Jesus? Ano ba to? Inscription eh. May nakasulat daw sa binti niya eh. Ha? May tattoo pala si Jesus Christ, ano? Makukonsider ba itong tattoo? Pero, ang sabi dito, hari ng mga hari siya. So, meron siyang tabak na lumalabas sa kanyang bunganga. Ha? At hindi sinasabi na, kasi ang mga angels, binigyan niya ng mga espada eh. Alam nyo ba, sa angels pa lang, garahe na yung mga demons na yan eh. Bakit? Kasi ang angels, may 7 archangels yan eh. Mga 7 archangels. Mamaya pag may babanggitin ko sa inyo. Yung 7 archangels na yan, si Lemuel, si Shael, Raphael, Michael. So, yung iba hindi ko pa nakabisado. Ngayon, yung 7 archangels na yan, may espada yan. Pero yung espada niyan, hindi na kailangan tamaan ka pa ng mismong espada nila kasi yung mga angels na yan, malaki pa sa earth yan. Dahil malaki pa sa earth yan, yung hangin palang humahagibis niyan, parang laser beam na. Kahit yung araw, biyak yan. So, ganun katindi ang mga espada ng mga angels na yan. Hindi na kailangan tamaan ka pa. So, yung karakter na mga ginagawa ng Japanese, ako lang magaling mag-drawing. Do-drawing ko talaga yan eh, para magkaroon ng kakompetensya yung mga Japanese na binibusiness na mga spiritual na sorcery nila. Hindi nila alam kung gaano ka-powerful ang mga angels ng Lord. Angels yun ni Jesus Christ ha, imaginein mo. Yung 7 na yun na may hawak ng bilyong mga angels. Yung 7 na yun. So, sa 7 pa lang na yun, hindi na sila pwedeng manalo kahit ilang demons pa yan. Pero hindi yun gumagalaw na hindi sinasabi ng inuutos ng Panginoong Jesus. Isipin mo kung gaano katindi ang Panginoong Jesus. So yun lang ang inaano ko kasi yung mga kabataan,
Eh, wala tayo, nalulugmok sila sa mga ganyan eh. Walang nagsasabi. Ang sasabihin lang, tigil mo na yan. Pero kumbaga sa ano, kailangan may matinding pang ano, yung knowledge na pang break. Bakit kailangan itigil mo yan? Kasi mapupunta ka sa impyerno. Kasi nga tinatawag yan ngayon na modern systematic deception ng witchcraft. Sa Africa, mga budo-budo. Pero ngayon dito, ganyan ang style ng ano. So, ang mga kabataan, hindi na makalabas ng kwarto dahil dyan. So, yun lang aking, dahil hindi ko naman masyado, nabigyan ng focus, pero matagal na nasa isip ko to. Kaya nga lang, dahil dun sa binabasa kanina, ating binigyan ng tinatawag na related review. Kahit na yung sa Hebrew 4:12, ano yun? Ang sinasabi sa Hebrew 4:12, ating basahin. Ito, karaniwang binibigkas ng mga nangangaral sa kalsada at sa loob ng mga iglesia. Ang sabi, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na may magkabilang talim, tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu at mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga pag-iisip. Imagine mo, nakakaalam ng mga pag-iisip at binabalak ng tao. Oh, di ba? Gusto rin lang nila na yung mga tinatawag na spiritual power. Gusto nila yung mga super character. Eh, di ba, linaw dito na ang salita ng Diyos ay isang kapangyarihan. Ayan, ang salita ng Diyos ay buhay. O, saan pa? Ano ba ang ihahatol sa atin? Eh, ngayon nga yung mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. O, buhay at mabisa at mas matalas. Mas matalas pala. Sa alinmang tabak na magkabila ang talim. Mas matalas, hindi sinabing kasintalas. Sino ba ang gumagamit ng kahit na ang samurai, isa lang ang talim yan. Pero itong binabanggit dito, dalawang talim pa. Mas matalas pa. O anong laban ng samurai dito? Diba? Kaya dapat yung mga kabataan, makita nila na ang importansya ng Word of God. Na kahit na yung dala-dala ng mga karakter nila na ini-idol nila, may mga matitalas na tabak, hindi pwede sa tabak ng sa Word of God. Kasi mas matalas pa nga ang sabi. Tumatagos kay buturan ng kaluluwa at espiritu. Oh. Pati espiritu putol. kung ayaw mo makinig, ayan. Mapapailalim ka talaga dun sa tinatawag na kapangyarihan ng mga demons. Basta yung ano na yan, katulad dati, mga Ouija board, yan, nadedemon possess yung mga ano. Kasi parang access yun. Pag naglaro ka noon, ma-access yung soul mo. Papasukin ka kung ano-anong i-inject sa'yo. O, speaking of injection, si Jesus Christ, kinuha ng demons. Binitbit. Binabasa natin. Ngayon, ang tanong, kaya ka bang injikan ng demonyo? Yan, ang tanong. Kaya ka bang injikan ng demonyo ng tinatawag na virus? Oh. Ano klaseng virus? Sabihin mo na lang na